Oo, alam mo yung, Erwin, yung public apology mo, too late. The damage has been done. Na-expose mo na, binulgar mo na yung tunay mong karakter. Kaya, naku, sirang-sira ka sa ginawa mong yan. Ang sinasabi mo na, ano sabi niya, kailangan daw magkasundo na. Eh, ikaw nga itong nagbabanta ng aresto, nagkikwelyo. Sobrang yabang mo dong. Mabuti, Ayan. hindi ka minamab dyan paglabas mo ng mga tao. Yung puro yabang ni Erwin. Dapat pagkakataon mo na ito, ipakita na ikaw ay matino. Nandyan, no? Kasi alam po ninyo, dyan sa loob, kung magaling kayo magtanong, kung marunong lamang kayo, madali niyo malaman kung nagsisinungaling. Ang problema kasi, kahit yung mga nagtanong nung nakaraan, Mm. naku, marami akong pagpuna eh. Kasi, Mm. halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi ba, during the hearing, may lumabas na parang yung NBI director, sinasabi niya na ayon sa kanilang pag-iimbestiga, meron daw 5 milyon na in-offer o consideration para mag-sinungaling tong mga ito. Mm. Oh, alam nyo, kung kayo nandun sa dapat, ang tanong doon, iisa-isahin mo yung 18. Oh, totoo ba ito? May claim dito na tinanggap mo, may alok sa 5 milyon. Mm. Ang tinanong niya lang, isa, dalawa eh. Jesus Maria Joseph ka ako. Dapat yun, pakita mo, bigyan mo ng pagkakataon sila. Ayan. Mamaya, Pero attorney. sabi, alam mo yan, yan. Mm. Ikinalat nila yan, isang di umanong statement ko, payag ko. Mm. May nagpadala sa akin, sabi niya, totoo ba ito? Nung makita ko lang, sabi ko, kung kayo nakikinig sa programa ko, alam nyo na hindi totoo yan. Mm. Kasi matagal ko nang diniscuss yan tungkol sa 18 yan. At Yes. sinabi ko na kapanipaniwala dahil may kredibilidad. Katunayan sa aking column ngayong araw na ito, kasama yan. Kasama dyan, nilagay ko, paulit-ulit yung opinion ko dyan. Yes. At alam po ninyo, madali lang malaman kung false o fake news ang statement na pinalalabas. Sabi ko dun sa nagpadala sa akin, unang-una, tandaan po ninyo hindi ako naglalabas ng statement sa Tagalog, sa wikang Pilipino. Mm. Kung mapapansin nyo, lahat ng statement ko ay sa Ingles. Puro English yan. Nagpipilipino ko dito sa aking programa. Dito ko nililipat, binibigay ng translasyon, yung mga inilalabas kong payag. Kaya doon lang makikita nyo na. Tinagalog nila kasi mahirap pong gayahin ang English ko. Mm. Kaya halata kagad kung sa akin o hindi. Pangalawa, tandaan nyo, yung aking lahat na statement, kung mapapansin nyo, never akong naglalagay ng attorney bago sa pangalan ko. Mm. Salvador Espanelo lang palagi nilalagay ko. Kasi yung naglalagay ng attorney, yung mga bagong abogado lang yan. Saka yung mga gusto mong pakilala na abogado sila. May gitna po 30 dekada tayong abogado at alam na ng tao na abogado. Kaya hindi ko na kailangan ilagay ang pangalan ko. Mm. Ano pa? Pangatlo, sabi ko nga, kung nanonood kayo at nagbabasa kayo ng komentaryo ko dyan sa Manila Times, pati yung mga statement ko nilalabas. At sa mga interviews na halos linggo-linggo may interview tayo. Yes. Talagang mali. Bakit kanyo ginagawa? Kasi napapansin ako, nagsabi sa akin, alam mo kung bakit nagpinipake news kanila? Kasi credible ka. Mm. Gusto nilang tanggalin yung credibility mo sa tao. Kasi yung mga komentaryo mo, objective ka. Palaging objective ka eh. Wala kang sinisino. Kaibigan mo, kasama sa partido, Basta mali. Tama. Kaya, maraming naniniwala sa'yo. Kaya sinisiraan ka. Hindi lang yan, alam mo, hindi lang po yung statement ang pinapakita nila para sirain ang kredibilidad natin.
Alam mo ba na si Doktora Panelo na nasa Amerika ngayon, tumawag sa akin kahapon na, Dad, Mm. sabi niya, walang balita. Naku, sabi niya dito, marami nagkukondoli sa akin, nakala nila namatay ka na kasi may lumalabas sa social media na namatay ka na nga. Mm. Naku. Ay, talaga nga akong pinapatay nila kasi ganyan talaga. Pag maraming naniniwala sa inyo, eh gusto na kayong patayin. Dahil para matapos na yung pakikinig sa iyo. Ganun talaga yan. Well, kung si Presidente Duterte, matagal na nilang pinatay. Yan. Basahin mo lang, makikita mo naman kung tama, dapat ka nang huminto o hindi. Tingnan mo. Mm. Yan, okay na, Yeah. huminto ka na dyan. Ang sinasabi po natin, ang pamagat ng aking artikulo ngayong araw na ito sa The Manila Times ay Destructive Senate Gridlock. In other words, hindi nagbibigay ng kabutihan yung impasse o yung away nila dyan sa Senado. At kung titingnan ninyo, nagsimula ito nung dumating si Senador Bato. Dahil matagal siyang nawala, 6 na buwan. Nung dumating siya, nagkaroon ng pagbabago ang liderato ng Senado. At doon nga ako nagsimula yung sigalot. Kasi nung May 11, kung hindi tayo nagkakabali, May 11 ba yun? Mm. May Yes. 11 yung nagputukan. Mm. Nagputukan dyan sa Senado kasi yung USA, kine-question yung presensya ng mga NBI doon sa kabilang panig ng GSIS building. Ang madalit sabi, nagbigay sila ng kanya-kanyang warning shots. Eh, syempre, hindi naman alam ng mga taong nandun, warning shots yung pinaputok. Kaya, lahat sila syempre, natakot, nagtakbuhan, nagkagulo. At yun nga ang nagsimula ng kagusutan niya. At nung patapos ang gulong yun, nung madaling araw, umalis na si Senador Bato. At sinabi niya na ang kanyang pananatili ron ay nagbibigay lamang ng panganib sa mga tao ron, mga kasama niya sa Senado, kasi nga, ang gobyerno, ang administrasyon ay pinipilit na arrestin siya ng isang mandamiento de arresto na paulit-ulit na nating sinasabi na questionable. At ito nga ay nakabinbing sa mataas na hukuman upang matigil ang mga kalokohan ng mga opisyalis na ito. At nung nawala ko si Bato, naku, nagkaroon ng pagkakataon ngayon. Yung minoriya na magkaisa sila upang mag-walk out dahil nagre-react sila doon sa isang motion ng isang senador na gustong amyendahan ang rules of the Senate kaugnay sa pagboboto. Yung motion na yon ayaw ng mga nasa minorya kasi sabi nila, ay, ano mong panukala mong palitan ng mga regla? Pabor lang yan kay Bato. Gusto mong pabutuhin ng online dahil hindi siya pupunta rito. Madalit sabi, dahil nakita nilang talo sila sa bilang, nag-walk out na lang sila para mawala ng quorum. Hindi ba, nilarawan natin na yun ay isang galaw ng bata. Mga batang hindi nag-iisip. Childish. Saka hindi yun na tamang hakbang ng isang senador o ng isang miyembro ng Kongreso. Unparliamentary, kumbaga. Sapagkat ang trabaho nyo nga dyan, kayo ay magpalitan ng mga kuro-kuro kaugnay sa mga inihain na panukalang batas at pag-usapan ng kagalingan o kasamaan ng isang panukalang batas. Trabaho ninyo yan at karapatan na kayo'y naririyan. Kaya yung ginawa nyo, kung akong tatanungin nyo, misconduct yon, mali. Ito naman, ang nangyari, hindi ko rin maintindihan itong Senate President na Alan Cayetano. Sa halip na iparesto yung mga, kasi
Nung umalis yung grupo, siyempre kulang na. Wala na silang quorum. Dapat, pina-arresto niya isa, dalawa para magkaroon sila ng quorum para natuloy kayo. Eh, hindi rin. Nakalimutan siguro. Sa dami ng librong binabasa niya, nakalimutan niya yung kanyang kapangyarihan. Pati na yung mga senador ng mga nariyan. Kasi, pwede nila talagang ipa-aresto dahil nasa rules nila yun. Ngayon, sa inis nila siguro, yung mali, binalikan nila, hindi naman sila umaten. Ako naloko na. Alam po ninyo, ang isang pagkakamali ay hindi maiwawasan sa pagkakamali. Kung mali yung ginawa nga pag-walkout, mali rin yung pag-boycott. At kahit na nung paliwanag nyo na hindi boycott yun. Kasi hindi nga kayo dumating eh. Hindi wala rin quorum. Madalit sabi, stand still. Walang nagawang trabaho. Ngayon dapat ang gawin ninyo. Para nga kayong mga bata eh. Mawalang galang na. Ganun ang, hindi lang ako yun ang tingin. Lahat ng karamihan ng mga tao, ganyan ang tingin sa inyong lahat. Ngayon, nung hindi kayo pumasok, sabi ng minorya, yung grupo yung grupo nila Soto, na Lacson, sabi niya, hindi po pwede yan. 3 araw na tayo. O 2 araw pa muna na hindi nagtatrabaho. Kagalit ang tao sa atin. Pagalit ang tao, nag-walkout kayo eh. Anyway, kailangan mag-session tayo para magtrabaho. Hindi nag-session sila. Ang nagkaroon naman ng balasahan. Kasi, ang teorya nila, since wala si Bato, at wala rin si Estrada, yung quorum, yan ang pinag-aawayan nila yung quorum, na dapat ay 13. Kasi pag sinabi niyong quorum, sabi ng saligang batas, ang majority, ang ibig sabihin, mahigit sa kalahati. So kung 24, ang kalahati noon ay 12. Kung mahigit sa kalahati, di na, 13. Kaya 13 dapat ang pagbobotohan niya para magkaroon kayo ng quorum, panatili doon sa loob. Sabi naman nila, ewan ko sino nagpayo sa kanila, hindi, wala yung dalawa eh. Sundin natin ang kaso ng Abilino versus Cuenco. Sabi doon sa kaso yun, 12 rin ang natira. Pero napalitan nila. Napaupo nila yung kabilang panig. So, yun ang ginamit nila. Ito namang kabilang grupo ng Cayetano, siyempre, hindi naman siya pumayag. Pero mukhang wala naman siya magawa sapagkat ang sinunod ay yung bago ngayong acting Senate President, si Win Gatchalian. Pero, yung grupo ni Cayetano, dahil meron silang tinawag na Blue Ribbon Committee, tinuloy nila. Nagkaroon na naman ng prakaso doon. Pinigilan ng USA, pinigilan ni John Vic, although tinatanggi niya. Nakapasok pa rin sila, nagkaroon sila ng committee hearing. At yung 18 na sundalo nga, ang mga resource persons. Ngayon, ang problema ganito, yung 18 resource person, sa kanilang mga payag, actually sinabi na nila, pero doon mismo sa Senado ngayon, sinabi nila, marami palang mga pangalan na di umano tumanggap ng maleta na nilalaman ay milyong-milyong piso. Kompleto rekado yung kanilang pagpapayag. So, madalit sabi ni nagtaranta naman yung mga kinalanak, papalo sila ng mga kaso. Madalit sabi, yung pong nangyayari ngayon sa Senado, dahil sa politika, kaya sinabi ko, partisan politics has reared its ugly head. Yung maduming politika pumasok kasi kung hindi papasok ang politika, kung sila lang 24 mga senador,
eh, gagalaw ng sarili nilang ayon sa kanilang konsyensya, ayon sa kanilang independyente, malayang pag-iisip. Hindi yung magkakaganyan dyan. Ang problema, naging partidista ang magkabilang grupo. Kaya hindi sila magkasundo. Kaya sabi ko nga, the only way to resolve that, pumunta sa Korte Suprema. Kasi kung hindi, ganyan, para kayong para kayong mga trumpo, para kayong mga manok na walang ulo, endless chicken na nangingisay, di malaman ko nang gagawin. Tapos nagtataka pa kayo na ang tingin sa inyo ng taong bayan ay hindi maganda. Kaya nga, di ba, yung aking panukalang abolish ng Congress na nagkakaroon ng traction. Dami nang may gusto niya. Kasi nga, disappointed sa inyo eh. Iilan na lamang sa inyo ang mga matitino sa Senado. Una ko maraming, yung mga asta, marami dyan mamaya. Tatalakayin natin yung isang mayabang na senador dyan. Kung kumuha naman, akala mo, napakagaling. English pa. Mali-mali naman. Anyway, puntahan natin mamaya. Yes, Attorney. So, tuloy mo yung The last Senate session day with Senate teka na, ito mo na. yes. Okay. Alam po ninyo, yung ginawang pagtawag, di ba sabi ko sa inyo, they took advantage of the situation. Wala si Bato, inaresto si Erap, kaya nagkaroon ng balasahan. At ang dahilan nila, ang pinaka sangayon sa kanila, ang dahilan kung bakit kailangan magpalit ng liderato ay sapagkat dahil sa ginawa ng mayoriya, hindi nagkakaroon ng trabaho. O nagpalit. O di inaasa mo sana nung palit ng liderato, magkakaroon ng sesyon. Kakaroon ng debate yan, itutuloy kasi nagre-reklamo sila. Kesyo, yung sa commissioner appointments, hindi na natuloy yung mga pag-nombra dun sa mga appointees, may mga panukalang batas na nakabinbin, kung ano-ano pa. Kaya sila, kailangan magpalit. Diyos ko, nagpalit nga kayo. Pagkatapos, tinigil yung sesyon. Naka-join. Kaya sabi ko sa artikulo, ibig sabihin, nagsisinungaling ngayon. Politika. Kaya kitang-kita. Kaya ang daming ayaw sa inyo ngayon eh. Kayo rin ang gumagawa ng ikasasama ninyo. Yan ang katotohanan dyan. At tapos, tingnan mo, halatang-halata rin, dahil nga sinabing magkakaroon ng Blue Ribbon Committee yung kabilang grupo, ito namang bagong hinihalal nila. Nag-issue ng memorandum na ano na lang, work from home. Bakit? Kasi pag from work from home, walang sisipod doon ng mga empleyado ng senador, mga senadores, ng Senado. So, walang staff na tutulong doon sa Blue Ribbon Committee. In other words, politika na naman. Ngayon, gaya po ng sinasabi, ito sagot doon sa fake news. Tagal ko na, inulit ko lang eh. Bakit ako naniniwala na yung mga pahayag ng 18 marino o dating military, kapanipaniwala. Kasi po, tandaan nyo, 18 ito mahirap na magkaroon ng 18 testigo kaugnay sa isang bagay, sa isang krimen. Kasi magkakamali-mali kayo dyan eh. Kung script yan, magkakaproblema ka. Pero dahil nga talagang nangyari sa buhay nila, napakadali nilang magpahayag. Makikita nyo naman ang mga dimino. At maraming, yung tinasabi ni Clara ng Malacanang, na ebidensya kayo. Ang lakas nga ng ebidensya. Di ba sabi ko nung isang araw, yun nga ang ebidensya. Tingnan nyo Tingnan nyo mga ebidensya. Unang-una, yung mga payag nila, nagkakatugma sa pamamaraan ng pagdala ng pera nakalagay sa maleta. Nagkakatugma sa mga maletang dinala. At kung ano ang mga laman ng maleta, nagkakatugma rin sila. Sinasabi nila kung ano mga sasakyan na nagamit. Meron pa mga plate number. Meron pang mga picture, mga larawan. At meron din mga ginala ng mga building
tower, mga residensya na pinuntahan kung saan diniliver. At meron pang, sa higit sa lahat, meron silang mga nginalanan na mga tumanggap na galing dyan sa Kamara de Representante at dyan din sa Senado. Inisa-isa. Binasa nga eh. Kaya lang, ang mali naman ng isa, yung senador na yun. Kung bakit naman hindi mo isinama yung mga lahat ng mga nandun. Kasi kaya ngayon napupulaan yung isang senador dyan. Sapagkat binasa niya yung mga ginalanan at tumanggap ng maleta, pero yung mga sangayon doon sa mga pumupuna at pumupula ngayon, binanggit mo mga pangalan ng mga kalaban mo. Pero yung kakampi mo, hindi mong ginalanan. Hindi mong ginalanan si, what's her name? Babae? Yung senadora? Sila, Risa ba yun, Attorney Sal? Hindi, ginalanan niyo yung kakampi nila. Si Ligarda. Si Sabi niya, si Ligarda, hindi mo ginalanan. Sino pa, hindi mo ginalanan. Basta mga kakampi daw, hindi ginalanan. Sa majority. Halatang-halata naman kayo. Kaya tuloy na, kumbaga, namantsahan tuloy. Ganda-ganda na eh. Kayo naman. Gaya niyo yung programa natin. Yung kung anong totoo, sasabihin, babasahin niyo, hindi niyo naman kasalanan kung yun talaga ang sinabi. Ngalanan niyo, kahit nakakakampi niyo. Dahil, gaya ng sinabi ko sa inyo, may pagkakataon naman kayo, yung mga nginalanan, na magdemanda kung hindi totoo. O magpaliwanag sa hukumang pag dinimanda kayo. Di ba? Kasi, ipinagpapalagay ng batas na kayo naman ay walang kasalanan. Pero, siyempre, ang mga taong nakikinig, nagbibigay ng kanilang paghatol, kapanipaniwala ba? Gaya ho ng mga inilatag ko sa inyo, sang-ayon doon sa napapakinggan natin, doon sa mga nakita natin, mga inilabas nila, nilatag nila, kapanipala. Talagang magkakaproblema kayo pag dinimanda kayo ng plunder, mahirapan kayo. Malakas. Hindi lamang probable cause. Kung marunong yung abogado, talagang makundi kayo. Yan ang problema. Ayan. Ito sa pagpapatuloy, Attorney Sal, no wonder the previous head of the Blue Ribbon Committee did not want to issue summons to the former Marines and subject them to an investigation, in addition to absolving the chief executive and former Speaker of the House from liability on the biggest heist of the century, without calling them to appear before the committee, with the Gatchalian group naming one of its own, who is notoriously known for advocating the bending or breaking of a law to get a desired result, as the new chairman of the BRC, and who has pompously threatened to arrest senators who will attempt to convene a separate Blue Ribbon Committee hearing. The country is now faced with a destructive and odious Senate gridlock. Yan po ang last part. Ayan. Alam nyo, meron bagong, yung ginaganap ngayon. Ang problema, yung head ngayon, ubod ng yabang. At sobrang yabang. Hindi ko akalain na, kaibigan ko ito eh. Pero yung ginawa niya talaga napakasama at hindi karapat-dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng sinasabing public servant. O kaya, tinarin mo. Dahil maraming pumuna sa kanya, napuwersa siyang humingi ng tawad. Hindi mo sabi niya, pwelyuhan ko kayo. Humingi, ang yabang. Ay, sobra. Samantalang siya, kilalang-kilala siya. Notorious nga ang kanyang, ang kanyang pangalan, na number 1 na bender, breaker ng batas. Di ba sabi niya, pwede natin baluktutin ang batas. Pag ito ay makakabuti. Kaya tinusiran sila. Kaya kayo kasi. Akala nyo pag nandiyan sa radyo at pumuporma-porma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na at sinusulong niya ang kapakanan ng bayan.
Naku, ang dami nang ang dami nang na bola diyan, ang dami nang na budol. Kaya huwag kayong magpapapaniwala sa mga ganyang tao. Tingnan natin kung anong tingnan mo na wala yung 18 marino 'no, hindi nagpunta. Yes, Ah, Eh, kakaano lang na balita, Attorney Sal, oh, ano, nakarating na daw sa Senado, Attorney Sal, yung 18X, yung Brave 18 kasama si Senator Robin Hood Padilla, Attorney Sal. so 'di mabuti. Anyway, Yan. tuloy ko. Kaya naman pala itong mga nandiyan sa Blue Ribbon, yung unang Blue Ribbon, yung pinapangunahan ni ano, ni Laxi, Ah, si Laxi Boy. Kaya pala, ayaw niya ipatawag, ang tindi pala. Ang tindi pala ng mga sasambulat ng mga di umanong pagtanggap ng mali-malitang pera. Kaya pala, inaabsuelto niya, hindi pa nga nagbibista, inaabsuelto niya na si Martin Romualdez, mm, si Presidente Marcos Jr., sa halip na buksan niya yung komite para mag-imbestiga. Nauna na yung paghatol. Di ba sabi niya doon sa Lingolo, kaya di ba napula ako siya rito sa programa natin. Dahil mm, sabi niya, kailangan bago ko ipatawag yan, tingnan ko muna kung nagsasabi ng katotohanan yan. Sus Maria Josep. Kaya ka nga mag-iimbestiga para alamin mo katotohanan. Bakit nauna yata yung... mm, Kaya nga, kaya yung pala, ayaw ninyo. Dahil maraming lalabas ng mga sekreto, lalabas ng mga katiwalian. mm, Oh. But kaya na sinabi ko, well, the presumption of innocence will always apply. But hindi nyo matatakasan ang mga tao magbibigay kagad ng kahatulan. Kasi lalong-lalo na kung kapanipaniwala ang mga pagsasalaysay ng mga ito na kumpleto ang mga paglalarawan mm, nila. At nagtutugma-tugma, sabi ko nga sa inyo, mahirap ang gumawa ng script kung 18. mm, Mas madaling gumawa ng script kung isa, dalawa lang. Pag 18, magkakamali ka. Pero hindi eh. May kanya-kanya silang istorya. mm, Tsaka mahalaga, ganito huwag niyong kalimutan na hindi naman original itong 18 ito. Hindi naman sila ang una naglabas nito eh. Sino ang una naglabas? Yung boss nila. Kasi ito yung mga dating bodyguards, drivers, messengers ni Sandico. Si Sandico ang una naglabas na nag-deliver siya ng pera. Pera. Kay Presidente Marcos Jr., kay Martin Romualdez, at binabalidate lang ng mga ito. Hindi lang pala yung dalawa, ugod na lang yung dami. Naubos nga ang pera natin, di ba? Yan. Yan kaya pala, ngayon naiintindihan natin kung bakit kayo gustong magpalit ng liderato. Hindi lahat mm, Kasi sa 24, talagang merong mga pusakal na mga hindi ka nais-nais na. But meron din naman kahit papano, may mga naninindigan. mm, Pero kukunti lang ho yun eh. Anyway, yes. yung puro yabang ni Erwin, dapat pagkakataon mo na ito, ipakita na ikaw ay matino. Nandyan, no? Kasi alam po nila, dyan sa loob, kung magaling kayo magtanong, kung marunong lamang kayo, madali niyo malaman kung nagsisinungaling. Ang problema kasi, kahit yung mga nagtanong nung nakaraan, Mm, naku, marami akong pagpuna eh. Kasi, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi ba, during the hearing, may lumabas na parang yung NBI director, sinasabi niya na ayon sa kanilang pag-iimbestiga, meron daw 5 milyon na in-offer o consideration para mag-sinungaling tong mga ito. mm, Alam nyo, kung kayo nandun sa dapat, ang tanong doon, iisa-isahin mo yung 18. Totoo ba ito? May claim dito na tinanggap mo, may alok si 5 milyon. mm, Ang tinanong niya lang, isa, dalawa eh. Sus Maria Josep ka ako. Dapat yun,
Pakita mo, bigyan mo ng pagkakataon sila. Yan. Attorney, Alam mo yung, Erwin, yung public apology mo, too late. The damage has been done. Na-expose mo na, binulgar mo na yung tunay mong karakter. Kaya, naku, sirang-sira ka sa ginawa mong yan. Ang sinasabi mo na, ang sabi niya, kailangan daw magkasundo na. Eh, ikaw nga itong nagbabanta ng aresto, nagkikwelyo. Sobrang yabang mo dong. Mabuti, hindi ka minamab dyan paglabas mo ng mga tao. I disagree. Inasalungat ko yung fraternity brand ko yan. Alam po niyo yung part 2 ng article ko, diniscuss ko yung quorum. Kasi, pati yung IBP, pati yung mga deans lang, hindi yung binabasa may yung Abilino versus Cuenco. Nagamit kasi nila yon kasi sabi na doon sa Abilino versus Cuenco. Kaya daw yung threshold bababa from 13 to 12. Kasi, yun daw, at that time, yung isang senador nasa abroad. Yung isa naman daw, nasa ospital. Kaya pwede yung 12. Kaya nga nagkagulo sila. Pareho ang sitwasyon. 12. Naghalal ng bagong Senate President. Kaya tumakbo sa Korte Suprema. Ang unang desisyon doon, kasi ang naging desisyon 6, 4, tapos 1 yata. Dahil may sakit ba o nasa abroad. Yun ang 6, ayaw desisyonan kasi ang pinail, co-waranto. Ibig sabihin, kini-question nung kabila yung pag-alal doon sa Cuenco dahil kulang nga ang quorum. Para sa kanila, dapat 13. And sabi ng 6 na justices, hindi namin papakialaman yan kasi political question yan. Dapat ang mga senador ang mag-resolve yan. Kayo, hindi kami papasok yan. Pero alam po niyo yung political question will not apply anymore dito sa panahon ngayon. Kasi 1949 pa yun. That was ruled, decided under the 1935 Constitution. Meron pang tinatawag na political question yun na hindi makikialam ang Supreme Court kung ang isang bagay dapat didesisyonan ng sovereign people in their sovereign capacity. Dahil sabi, sila ang dapat hindi makikialam ang Korte Suprema niyan. Noon yun. Pero dahil sa 1987 Constitution, meron na akong tinatawag na pwedeng makialam ang Korte Suprema pag merong pang-aabusong ginawa, anumang sangay ng gobyerno, anumang opisyalis ng gobyerno. They can't come in pag merong grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya wala na mga political question na yan. Ngayon, hindi yung totoo na ang ruling doon ay dahil wala yung dalawa, pwede nang bumagsak sa 12 parang quorum. Hindi yung totoo yun. Hindi sila nagbabasa. Ang sitwasyon o doon, merong 4 na nagsabi na pwedeng 12. Kasi daw, hindi mo naman makokompel yung nasa Amerika at yung isa naman ay nasa ospital. Kaya, dahil yung sa ospital, pwede mo pang mapaboto, mapadala. Dahil nandito pa sa Pilipinas. Since wala raw sa coercive jurisdiction yung isa, hindi na 24 ang bilang, kaya 23 na. Kaya dapat, pwede ng 12. Yun o ang sabi ng 4. Pero ang sabi ng 4 naman, dahil marami ho sila, di ba? Hindi lang naman sila 6 eh. Ang sabi naman ng 4 ay hindi, masyadong maliwanag ang saligang batas. 13. Kaya mali. O madaling sabi, ang desisyon o tabla. So pag tabla, walang desisyon. Tabla eh. Kaya bukas pa rin. Pero kung ako tatanungin,
gaya ng diskusyon ko sa part 2 ng article ko, at saka yung mga interviews ko na sinabi ko na, maliwanag ang saligang batas. The provision on what is quorum or what will constitute quorum in the Constitution is clear, simple, unequivocal, masyadong maliwanag na simple-simple. Ano ba sinasabi doon? Na pagdating sa pag-alal ng mga opisyalis ng Senado, yung mayoriya ng mga miyembro sa Senado ang magiging quorum. Ano ba mayoriya? Ilan ba sila? 24. Anong mayoriya ng 24? Hahatiin mo, pag hinati mo, hindi tabla. 12. Pero pag lalagay mo pa ng isa yung 12, maging 13. Yun ang mayoriya. Kaya, mayoriya dapat. Ngayon, ang sabi nung apat na justices, hindi yung totoo na may ruling na gano'n. Wala akong ruling na gano'n. Apat magkalaban sila ng ruling. Wala. Walang coercive jurisdiction sa Amerika. Hindi sabi ko sa inyo sa programa. Ang isang senador, hanggat hindi ito nako-convict at tinatanggal ng miyembro ng Senado, pag sinabi na sa Ligang Batas na 24 senador, 24 ho yun. Ikaw may sakit, kung ikaw wala rito, ang bilang pa rin ng pag-alal, palaging yun, 24 ang ilagay doon. Wala namang sinabi sa Ligang Batas na pag absent ka, ito pwede. Wala rin sinabi ang sa Ligang Batas na pag nakakulong ka, demanda ka, hindi ka na rin pwede bumoto. Wala rin sinasabi na pag ikay nasa abroad, hindi ka na po pwede bumoto. Ano nakalagay doon? Basta ang quorum ay majority ng mga miyembro. Ilan ba ang miyembro? 24. Ilan bang nahalal? 24. O di ang majority noon, 13. Sobra sa kalahati ng isa. Bakit mo tatanggalan? Trabaho nga nila. Hindi ba kaya nga sinasabi ko, yung online, pabor, dapat wag niyong i-deprive, wag niyong tanggalan ng karapatan na mag-participate, sumama sa deliberasyon, sa diskusyon, sa pagsuri. Sapagkat yun ay tungkulin nila, hindi lamang karapatan, tungkulin yun. Talaga yun ang trabaho nila. Kaya nga, high-tech na tayo eh. Pwede na yung nakaraan, yung sinasabing 1949 pa, Diyos ko naman, 70 plus years ago na yun. Hindi na ubra yun, iba na ang isipan ngayon ng mga justices. At saka, halimbawa, yung presidente ngayon, pag-usapan natin. Yes. Si Pato, hindi mo malaman kung saan. Pero sabi nila, wala naman daw record na lumabas na bansa. Magaling sabi, kahit na i-apply mo yung abilino, nandito pa pala siya. In fact, kung gusto niya umapir, makaka-appear siya, gaya ng ginawa niya. Yung isa naman, nakakulong. Sabi ni Carpio, nakakulong hindi, unang-una, gaya ng sinasabi ko palagi sa inyo. The constitutional presumption of innocence applies to everyone accused. Pinagpapalagay kang inosente. Kaya nga, mulat sa pulis, estudyante pa ako sa UP College of Law. Kinokontra ko na yung prinsipyo niya na pinakukulong mo, dinimanda ka lang na heinous crime o serious crime. Sabi ko, hindi. That goes against the very Constitution. Kasi pagpapalagay ka na ikaw inosente, tapos kukulong ka kagad. Kasi daw, nakatumakas, madaling gawa ng para niyan. Di ba sa Amerika, naglalagay ng mga monitoring dyan sa paa mo, dyan sa wrist mo. Hindi ka makakatakas eh. Alalaman ka agad kung nasaan ka. Kaya dapat talaga, hindi po pwede yung dahilan para tanggalan mo ng karapatan na sumama sa deliberasyon o bumoto sa anumang bagay na kailangan kang bumoto. Basta merong kaparaanan na makakapasok ka
Whether pamamagitan ng online, o pupunta ka doon, o pwede nga sa telepono, ibigay mo ang boto mo. Hindi, sa akin pwede ho lahat yun eh. Yan ang aking pananaw dyan. Mali yung mga sinasabi nilang 12. Hindi yung 13 palagi yan. Mm. Otra cosa, kung namatay yung isa. O, Mm. kung namatay, di 23 na lang. O yun, pwede na yung 12. Dahil wala na eh. Wala na yung mismong senador eh. Nandiyan naman lahat sila. Kompleto. Ayan ang problema. Alam niyo, pag guilty conscience kayo, tumatayo kayo para ipagtanggol yung perception na masama yung ginawa mo. Dahil kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ipagtanggol sa sarili. Mm. Ayan. Oo, basta 13 ba eh. Yun ang sinasabi ng konstitusyon eh. Nagawin nila. Mm. Parang tapos na usapan. Pwede naman nilang pag-usap-usapan yan eh. Ang problema kasi, masyado kayong dinidibdib nyo. Mm. Yung inyong pagkapartidista. Tanggalin nyo na yan. Maging lahat kayong 24, maging kayo, independent-minded. Wala kayong sinisino kung anong talagang paniniwala nyo. Otherwise, wala mangyayari sa inyo. Mm. Ayan. At meron pa pahabol ng mensahe, Attorney Sal. Hi po, Attorney Sal. Ang nagaganap po bang hearing ngayon ay valid? Kasi itinuloy nila kahit wala sina Senator Pia at Senator Marcoleta watching from Singapore. Yan, hindi mo yan mariresolve hanggat hindi pinapakialaman ng Korte Suprema yan. Mm. Among themselves, they can agree. Pero mukhang hindi. Ayaw nila. O kaya, Korte Suprema. Meron na naman nakabinbin na kaso sa Korte Suprema. Ayan. Pero certiorari yung pinail eh. Dapat, tuwaran to. So, ganun na rin. Alam nyo, kahit ano pang naipile. Kaya nung yung sa kay Bato, habeas corpus dapat, pero naipile yung iba. Ganun pa rin, i-resolve pa rin. Tumatagal lang, nadidelay. Hindi, kumisan, hindi mo rin masabi, hindi mo rin masisi ang Korte Suprema. Nagpaan kayo ng ganyan. Regla namin, kailangan bigyan kayo ng pagkakalanon. Tapos ngayon akusan nyo kami, hindi kami gumagalaw. Mali ang pinahin nyo eh. Kaya sumama ka sa rally o yung mga kamag-anak ko dito. Alam nyo, maniwala kahit hindi. Kung gusto nyo matinag ang administrasyon, lumabas kayo sa kalsada. Araw-araw. Ating bansa. Pero kailangan tanggapin natin eh. Ang problema, ayaw nyo rin lumabas sa kali.